So ayun, no, KGX, kumusta tayong lahat? Bago tayo dun sa topic, so ito siya, no? So yung trade natin kagabi, so ito yung practice trade natin. So far, ang ganda naman. From 11925 of 119300 to 117,500. So far, ano, no? Possible ako, kung pumasok ako kagabi dito at kung pumasok kayo dito, possible pwede na tayo mag-TP dito for TP1. So pero kayo, bahala kayo kung gusto nyong hintayin tong 116, no? So once na break yan, yung 116 na yan, possible may kunin yan dito sa area na to sa 113 to 112,900. Okay? So ang galing, no? So, ako, na ano lang ako sabi ko nga sa inyo, practice lang ng practice. And then sa XRP naman natin, XRP is 3.2. So, ayan na yan, no? Yung ating ibinigay na hulasis, no? Ayan naman yung hulasis natin. So, malapit na siya dito sa tinakda, no? Na 3.7. Sana, di ba? Di ba? Para at least kahit papaano, maganda-ganda yung ating hula, di ba? And then ngayon, punta tayo dito mga kapatid, no? Nakita ko lang kasi ito. So, si Ralph Recto, no? So, alam niyo naman to. CMEPA law applies 20% tax to interest on new long-term deposit made after July 1. Ang daming basher nito, no? Ang daming ang daming nangyari dito, no, na naging issue tong 20% tax na to. Ano ba ibig sabihin yan mga kapatid, no? So ako nakita ko lang yan dito. Siguro check lang natin. Ito based lang to sa sa pagkakaintindi ko dito sa nababasa ko. Pero ako, kung isa-summary ko lang to, no, kung titingnan natin, pinakasimple pero mas mataas na buwis, no, sa interest income. Kahit gaano katagal naka-time deposit ang pera mo, 20% tax agad, no? Pero mas mababa na rin, I think, yung ibang buwis gaya ng sa stocks, no? Yan yung nakikita ko dito. Pero ang nakalagay naman dito sa bandang huli is for long term. So ayan, less than 5 years, meron kang 5 to 20%, no? Effective to July 1. Ito, from 5 to 20%, no? Less than 5 years, no? 5 to 20 to effective July 1, 20%. So nakita ko lang to. Sa 5 or more years, from no tax to 20%. So ibig sabihin, kapag I think naka-time deposit ka dito or mas matagal yung pera mo na nasa bangko ka, di ba? Pero karaniwan kasi na nakikita natin kasi wala na rin yung mga mayayaman, bihira na rin nagbabangko di ba? Puro investment na yung nakikita natin sa kanila. So yan lang yung pinakaano ko dito, no, sa sobrang haba nito, no? Tiningnan ko lang yung dulo, ayan, no? So ibig sabihin sa 5 to 20 years, 20%, dati 5 to 20%. Pero ngayon, automatic 20% na. So, sa 5 or more years, no tax dati, pero ngayon, 20% na. So, ayan lang yung nakita ko dyan. Sabi ko, at least naintindihan ko siya agad. Okay? So, ngayon, kung titignan naman natin, meron pa, no? Meron pa ako ibang nakita dito sa Bitpinas, no? Etong sa Bangko Sentral ng Pilipinas is preparing a circular that aims to protect users of digital platform from risk linked to online gambling. So kung mapapansin nyo, nung nilabas to, no? So ako si Doggy. Yan. So makikita nyo to si Doggy, no? Siyempre, alam naman natin na promotor ng hindi naman promotor, talagang online sugal, no? Online gambling talaga or online games yung mga nilalaro nito, no? Pero ngayon, wala na siya sa online gambling. So, talagang na siya ngayon sa, ano ba laro to? King of Honor? Honor of Kings, no? So, nawala na sila bigla, no, sa online sugal. Ayan. Simula nung naglabas si Seknon. Tapos, kung mapapansin nyo, syempre, ang idol ng lahat, si Chooks, no? Chooks TV. Tindi to. Paring Chooks. So kung papansin nyo, si Paring Chooks
ay talagang sugarol pa rin. Talaga si parang tukso. Pero no? Pero kung mapapansin nyo, pero nag-iiba na rin sila. Paunti-unti na lang. 'Di ba? So July 14, yan, tas ang huling banat ni Paring Chooks ay si 30 minutes ago, 'di ba? Tapos si Ka-Dreamer, no? Kung titingnan natin, ito si Ka-Dreamer. Kung mapapansin niyo to, mga Ka-Dreamer, ito si 1.4 followers. Ayan. Yan, si Ka-Dreamer, no? Kung titingnan natin, nagpatangos pa ng ilong, nagpa-rhino yan, si paring Ka-Dreamer. Pero kung mapapansin nyo ngayon, no? Halos wala na siyang link ng online sugal, no? Kung mapapansin nyo, dati, yes, meron talaga to, no? Sobra kung mag-promote. Pero kung titingnan natin, ngayon, wala na, no? Simula nung naglabas si Sek, di ba? So, marami yan, no? Kung titingnan nyo, halos lahat ng post nito before talagang meron. Pero ngayon, nakikita ko parang wala na. Parang balik. Wala na. Atras mo muna para kita. Sino Dito ba? yung lolo. Lahat yan. Pero tingnan natin, yung mga idol natin, no? Si Bulldog, di ba? Nag-ML kasi ako before, eh. Pero hindi ako yung tawag dito. Hindi ako yung talagang magaling sa ML, no? Meron pa rin sila Bulldog, talagang goods pa rin sila. Pero kung mapapansin nyo, nabawasan na, no? Nabawasan na. So, ewan natin kung anong mangyayari pa dito, mga kapatid. Kasi, yung nilabas ni Sek, no? Punta tayo sa Bitpinas ulit. Siyempre, gusto ko rin basahin to, eh. No? Yung nilabas ulit ni Sek, ano to? Ay, sasawa ko yun. Yan, eto. Ano ba ibig sabihin nito, mga kapatid, no? Ako, nung binasa ko siya, syempre, yung layunin niyang BSP, no, ng Bangko Sentral ng Pilipinas, maglalabas sila ng bagong parang panuntunan or circular, no, para protektahan ng mga tao sa gumagamit ng digital platform. Gaya ng mga online banking, e-wallets, e-wallets application, mula sa sinasabi nilang panganib na online gambling. So, ayan nga yun. Yung pagsusugal sa internet. Okay? Ano ang gagawin nila? So, maglalagay sila ng limitasyon doon sa access ng online gambling gamit yung mga digital platform. Yung mga bangko at e-wallet companies na sakop ng mga BSP, no? Yung Bangko Sentral ng Pilipinas, kailangan sundin nila yan. So, alam niyo naman kung sino pinakamalupit dyan. G-Crypto, Automatic, GCash agad. Yung laging sumusuporta sa ganyan. Matic na yan, no? Kasi sa kanila nanggagaling, pinakamabilis sa transaction yun, eh. Diba? So, layunin tong iwasan na masangkot ang mga tao, no, sa pagsusugal ng hindi nila namamalayan. So, isa yan. Tapos, syempre, yung ano yung mga possible na pwede nilang gawing hakbang, no? Yung titingnan muna nila yung feedback, no? Titingnan muna nila yung feedback or yung kung ano yung mungkahay ng mga ibang kumpanya, stakeholders, bago nila i-final yung rules, no? Siyempre, sinisigurado rin nila na balanse yung panuntunan, yung sinasabi nila dyan. No, protection para sa consumers, pero hindi kumbaga parang walang wall sa legal na negosyo, di ba? So, yun lang yan. Yun lang yung pagkakaintindi ko dyan, mga idol, no? So, kasi, kung mapapansin nyo yung background, yan yung sinabi nila dyan, may background na ito, itong area na to, 2021 and 2022. No, pinagbawal ng BSP yung regulated companies na makipagtransaksyon sa mga unlicensed gambling operators, no? Dami dyan eh, dami dati talaga. Noong 2022 naman, inutos din ng BSP, sabi nila dyan, na yung e-wallet at ibang kumpanya na alisin ang isabong, no, mula sa kanilang application. So, yung panghuli, syempre, yung BSP daw is committed sa gawing ligtas at maayos lahat ng paggamit ng digital finance para sa lahat ng Pilipino. So, yan lang yun. So, tinagalog lang natin, mga kapatid dyan, no? So, anong tingin nyo dito? Mawawala na ba ang online gambling sa internet, no? So, maraming application kasi, no? Maraming application. Pero kailangan sumunod dyan automatic si G-Crypto. Kasi karaniwan sila talaga, no?
kahit yung mga lumabas na mga unlicensed din na iba katulad ng mga Peso Win, Philwin, may mga ganun, di ba? So, yung mga una, mines pa nga yan eh. Pero yun nga, so, dapat sumunod sila doon sa patakaran na ilalabas ni BSP, mga kapatid, no? Yun lang, KGX, at sana maging tama lahat ng mga TA natin ngayon. So far, yan na, lumalakas na yung pitik nila. So, yan, possible. So far ako naman, good to TP na yan kasi yan, taas na yan, bumaba na yan. Pero nasa inyo yan, mga kapatid, kung kayo ba ay magti-TP o hindi, no? Mas maganda mag-practice kayo, mga idol, no? Practice. Ito, pwede dito sa 15240. Talaga ba? 115 200. I think 115 200. So, yun lang, mga kapatid, at saludo sa inyo lahat.